Breaking news, Pilipinas tinabla ang China sa paniningil para sa danyos sa nangyaring banggaan ng dalawa nilang barko. Isang matinding banggaan sa West Philippine Sea ang nagdulot ng malaking pinsala sa barko ng China. Agad nitong sinisi ang Pilipinas at ngayon ay naniningil sila ng danyos. Pero mariing tinanggihan ito ng pamahalaan ng Pilipinas at malinaw ang sagot, wala kaming kasalanan. Sa kabila ng mga bintang at pananakot ng Beijing, naninindigan ng Pilipinas na China mismo ang dapat managot sa lahat ng nangyari. Ngayon, mas lalong tumitindi ang gulo at halos lahat ay nakaabang sa mga susunod na kaganapan na posibleng sumiklab. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kasunod ng isang banggaan kamakailan sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal, iginiit ng China na dapat ang Pilipinas ang managot sa pinsala ayon sa mga ulat na inilabas ng Global Times. Sabi ng China, ang ginawa ng Pilipinas sa pagpapadala ng mga barko sa lugar ay paglabag sa kanilang sovereignty at banta sa katatagan sa dagat. Ang insidente na nangyari habang sinusubukan ng mga barko ng China na harangin ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc ay nagresulta sa malalang pinsala sa isang warship ng China at isang Coast Guard vessel. Bilang tugon, sinabi ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na wala silang pananagutan sa banggaan ng isang Chinese Navy vessel at isang China Coast Guard ship sa Baho de Masinloc ngayong linggo, na tinawag nila itong isang hindi magandang nangyari pero hindi ito dahil sa aksyon ng Philippine Coast Guard. Samantala, inulit naman ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang panawagan ng bansa na magbayad ang China para sa pinsalang natamo ng mga barko at gamit ng Pilipinas noong ika-17 ng Hunyo ng nakaraang taon at ibalik ang mga armas, gamit at personal belongings ng mga Pilipinong tauhan na kinuha noong Hunyo ng nakaraang taon. Matatandaan na noong panahong iyon, armado ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard na sakta ng mga Pinoy na walang armas, pero lumaban ang mga Pinoy gamit lang ang kanilang mga kamay, hinaharang ang mga palo at tinutulak pabalik ang mga insik. Hindi bababa sa 8 sundalo ng Philippine Navy ang nasaktan matapos tangkaing paalisin ng mga barko ng China ang kanilang barko na may dalang supplies para sa Second Thomas Shoal sa West Philippine Sea. Kasama sa mga nasaktan ang isang sundalo na naputulan ng daliri matapos makipagbanggaan sa mga puwersang Chino na sinadyang ram at hilahin ang kanilang maliit na bangka papunta sa nakasadsad na barko. Hindi natapos ng mga tropang Pilipino ang resupply mission dahil kinuha rin ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang mga armas ng Navy nang sakayin nila ang isa sa mga inflatable boats. Ito ang unang beses na sumampa ang China sa isang barko ng Pilipinas at nagsagawa ng search ayon sa mga ulat. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang banggaan alas 8 ng umaga matapos magsagawa ng maneuvers ang mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard laban sa BRP Suluan at gumamit ng water cannon na naiwasan ng barko ng Philippine Coast Guard. Ang barko ng Chinese Coast Guard na humahabol sa BRP Suluan sa mabilis na takbo ay gumawa ng delikadong maneuver mula sa gilid ng PCG vessel na naging dahilan ng pagbangga nito sa barko ng PLA Navy. Nagresulta ito ng malaking pinsala sa hull ng barko ng Chinese Coast Guard habang nakitaan din ng pinsala ang barko ng Chinese Navy. Ayon sa mga international observer, mukhang sinubukan ng mga barko ng China na ipitin ang Philippine Coast Guard ship sa pagitan ng PLA Navy at CCG ship para mapilitan itong tamaan ng water cannon blast malapit sa engine intake. At isa sa mga barko ng China ay dapat sana tatama sa likod ng barko. Sinubukan ng mga barko ng China ang isang bagong matapang at komplikadong maneuver laban sa Pilipinas, pero hindi nagtagumpay at sila mismo ang napahamak dahil sa agresibo nilang galaw. Kung nagtagumpay sana ang Chinese destroyer sa pagram at posibleng paglubog ng barko ng Philippine Coast Guard imbes ng kasama nitong barko, ito ay maituturing na hayagang aksyon ng digmaan na pwedeng mag-trigger ng pakikialam ng US sa ilalim ng Mutual Defense Treaty nila kasama ang Pilipinas.
Sinabi ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. na ang pagkamatay ng isang Pilipinong sundalo sa ganitong insidente ay pwedeng ituring na act of war. Paulit-ulit na nangako ang mga opisyal ng Amerika na ipagtatanggol ang Pilipinas mula sa anumang armed attack sa pinagtatalunang karagatan at binigyang diin ang matibay na commitment ng Washington sa 1,951 Defense Treaty. Sa video na inilabas ng Global Times, sinabi na ang Philippine Coast Guard ship ay nagsagawa ng napakadelikadong maneuvers laban sa mga Chinese law enforcement vessels habang pumapasok ito sa tubig malapit sa Huangyandao sa South China Sea noong Lunes. Ang Huangyandao ang tawag ng China sa Scarborough Shoal na tinatawag namang Bajo de Masinloc. Sa kabila ng paulit-ulit na warning ng China, nagpadala ang Pilipinas ng iba't ibang barko para pumasok sa tubig malapit sa Huangyandao gamit ang dahilan na magdadala sila ng supplies para sa mga mangingisda. Habang nangyayari ang insidente, ilang ulit nag-cross ng mabilis ang Philippine Coast Guard sa harap ng bow ng CCG ship. Ayon sa isa sa mga video, binatikos ng mga Chinese expert ang maneuver ng Philippine ship na umano'y labis na nakapinsala sa kaligtasan ng paglalayag ng barko ng China at tahasang lumabag sa pangunahing patakaran ng kaligtasan sa dagat. Isa pang video mula sa isa pang barko ng China noong Lunes ang nagpakita na ang Philippine Coast Guard ship ay gumawa ng mapanganib na close quarters maneuver lumapit mula sa port side ng barko ng China. Bukod pa rito, isang litrato na nakuha ng Global Times mula sa source noong Miyerkules, kuha mula sa bridge ng barko ng China noong Lunes, ang nagpakita na muli pang lumapit sa delikadong paraan ng Philippine ship alas 8:10 ng umaga para subukan umanong tawirin ang daraanan ng barko ng China. Tinawag itong isang organisado at planadong maritime swarm operation ng Pilipinas na malubhang nagbanta sa kaligtasan ng mga barko at tauhan ng China na sinasabing propesyonal at mahinahon sa kanilang operasyon. Paliwanag ng maritime expert na si Yang Xiao mula sa China Institutes of Contemporary International Relations, ang mga direksyon at maneuver ng Philippine Coast Guard vessel ay malinaw na hindi propesyonal, delikado at labag sa alituntunin. Kita sa mga video na paulit-ulit na pinutol ng Philippine vessel ang daraanan ng CCG vessel na labis na nakasagabal sa ligtas na paglalayag ng barko ng China. Dagdag pa niya, parang isang sasakyan na mabilis na nag-o-overtake, biglang pumapasok sa harap ng iba, paikot-ikot sa daan at nagmamaneho ng pabaya sa highway. Dapat siyang managot sa lahat ng aksidente at harapin ang parusa ng batas. Kaya ang buong pananagutan sa pinsalang nangyari ay nasa Pilipinas at dapat sagutin lahat ng nawalang gamit ng barko ng Pilipinas na siyang nangudyok at naging sanhi ng insidente sa dagat. May buong rason at karapatan ang China na gawin ang lahat ng countermeasures kabilang ang paghingi ng bayad, dagdag pa ni Yang. Binanggit din ng eksperto ang papel ng US sa lalong lumalakas na kilos ng Pilipinas. Ang mga US Naval Special Warfare SEALs at combatant craft crewmen ay nagsanay kasama ang Philippine Navy at Coast Guard personnel sa South China Sea at Luzon Strait sa Balacan 2025 Joint Exercises. Habang ang US Special Forces ay nagsagawa rin ng Small Vessel Defensive Tactics Training para sa Philippine Coast Guard noong Oktubre sa Palawan, ayon sa ulat ng USNI News nitong Mayo. Itong tinatawag na Gray Zone Strategy na naghahalo sa Coast Guard Law Enforcement at Maritime Combat Operations ay isang delikado at mapanganib na galaw na nagpapalala ng tensyon at alitan. Malinaw itong lumalabag sa mga kinikilalang international norms ng maritime law enforcement, hinihila ang propesyonal na operasyon patungo sa covert military operations at maaaring magdulot ng malalaking miscalculation at mas malaking panganib ng gulo sa dagat, babala ni Yang. Ang mga kilos ng Pilipinas, kabilang ang provocative approaches at tactical maneuvers, ay malubhang nagbanta sa kaligtasan ng mga barko at tauhan ng China na matagal nang nagpapanatili ng mataas na antas ng pagpipigil at profesionalismo. Dagdag pa ni Yang, mula ngayon ang ganitong klaseng aksyon ay pwedeng ituring bilang aktual na combat operations na nagbabanta sa barko at tauhan ng China at maaaring gantihan ng mas matinding countermeasures mula sa China. Si Ding Duo, Direktor ng Research Center for International and Regional Studies sa National Institute for South China Sea Studies, ay nagsabi rin sa Global Times noong Miyerkules na palaging pinalalaki ng Pilipinas ang tinatawag nitong supply mission para sa mga mangingisda sa international media at ginagamit ito para sirain ang imahe ng China
at palabasin ang sarili bilang biktima sa mata ng international community. Sabi pa ni Ding, nasa likod nito ang Marcos administration na gustong ilihis ang atensyon ng publiko at ipursu ang sariling interes sa politika, tiyakin ang kanilang iligal na nakukuha at palawakin ang unlawful claims sa South China Sea at ang pangamba ng bansa sa magiging relasyon nito sa US. Dagdag pa niya, kung ipagpapatuloy ng Pilipinas ang ganitong provocation, tiyak na haharap sila sa mas matitinding countermeasures mula sa China. At tiyak na magbabayad ang Pilipinas para sa paulit-ulit nitong pagkakamali at mapilit na provocation. Sa sagot sa foreign media tungkol sa insidente noong Lunes, sinabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Lin Zhen na ang Huangyando ay palaging teritoryo ng China. Nagpadala ang Pilipinas ng maraming Coast Guard vessels, official vessels at tinatawag na fishing vessels para pumasok sa territorial waters ng Huangyando. Kasabay nito, pumasok din ang Philippine military aircraft sa airspace ng Huangyando. Ang mga kilos ng Pilipinas ay malinaw na paglabag sa sovereignty at karapatan ng China at seryosong nakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa dagat. Ito ay mga galaw na may masamang intensyon, lehitimo at legal para sa China na gawin ang anumang kinakailangan para protektahan ang aming teritoryo at karapatan sa dagat ayon sa batas, sabi ni Lin. Patunay muli na ang sadyang paglabag at provocative activities ng Pilipinas sa dagat ang tunay na ugat ng tensyon. Nanawagan ng China sa Pilipinas na agad itigil ang mga paglabag at provocation at huwag subukang hamunin ang matibay na desisyon ng China na protektahan ang kanilang legal na karapatan at interes, sabi ng tagapagsalita. Sa kabila ng paniningil ng China, malinaw ang sagot ng Pilipinas, hindi kami ang dapat managot. Habang patuloy na nagbabanggaan ang dalawang bansa sa West Philippine Sea, mas umiinit ang usapan. Hanggang saan nga ba kaya tayong ipagtatanggol ng ating mga kaalyado kung mauwi ito sa mas malalang gulo? Isang bagay ang sigurado, hindi pa rito nagtatapos ang tensyon sa dagat at ang susunod na kabanata ay tiyak na mas matindi pa.